Mochang, salamat. Kailangan natin kumayod para hihila. O pre, happy birthday! Uy pre, salamat! Hindi na tayo papatawa. Ingat ka! Salamat! Uy, Binsoy! Uy, Tio! Paano mo bayaran ng renta? May babayaran din ako eh. Pasensya ka na. Ito na muna magbibigay ko ngayon. Sunod na sahod na ulit, Tio. Okay lang. Salamat, Tio. Surprise! Happy birthday, Kuya! At hindi lang yan, may surprise pa kami sa'yo. Kaya wait, there's more. Umupo ka po muna dito, kuya. Yan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Noong bata pa ako, simple lang ang buhay. Hindi pa uso noon ang cellphone o mga online games. Kaya ang mundo namin ay umiikot lang sa kalsada sa loob ng aming munting bahay kasama si Papa. Sapagkat OFW si Mama at minsanan lamang siya umuwi. Tuwing hapon, kasama ko si Papa para maglaro. Sa larong patintero, sabi ni Papa, kailangan kong maging mabilis, matalino at marunong umiwas sa mga balakid. Hindi mo kailangan palaging mabilis tumakbo, basta alam mo kung kailan liliko at kailan lalaban. Ang text at pogs ang laro namin ni Papa sa tanghalian. May halong swerte at diskarte. Sabi nga ni Papa, kailangan ko din ng diskarte at tamang timing sa buhay kung kailan mo dapat ipusta ang lakas ng loob mo o matutong umatras sa tamang oras. Tuwing takip silim, madalas naming nilalaro ni Papa ang tagu-taguan. Dito ko natutunan na hindi ka laging makakapagtago sa problema. Darating ang oras na kailangan mong humarap dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin takasan ang problema sa buhay. Ma, ikaw na muna bahala kay Binsoy ha. Kailangan ko na kasing umalis papuntang Iraq. Pero pa, sigurado ka ba naiwan mo kami? Ma naman, tagal na natin pag-usapan to. Alam mo naman mission ko ito. At sinampaan ko ito bilang isang sundalo. Buhay akong buhay, promise na. Kahit pa na nahihirapan, kahit lungkot, Ba't umiyak ang Binsoy ko? Uuwi din si Papa, mabilis lang yun. Tapos, talaro na ulit tayo sa labas, okay? at kahit nabago na ng Lamang nabalita, trahedya sa gitna ng digmaan, isang bayani ang nagbilis ng buhay. Si Christian, isang sundalong nakatoka sa pagdala. Ngayon, tuwing naiisip ko si Papa, hindi ko na tinitingnan ang kanyang pagkawala bilang isang sugat, kundi bilang paalala ng kanyang kabayanihan. At doon ko napagtanto, hindi lahat ng bayani ay nasa aklat at kilala ng mundo. Minsan, nasa loob lang sila ng ating tahanan, tahimik na nagmamasid at patuloy na nabubuhay sa mga alaala nating hindi kailanman makakalimutan.